Kapapasok lamang na balita, pinakakasuhan na ng Senate Blue Ribbon Committee ang ilang mga dati at kasalukuyang opisyal na dawit sa flood control scandal. Kabilang dito sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Chis Escudero. Bad news, kakapasok lang ng balita. Kay Escudero, Estrada at Villanueva, ikukulong na ang pagbagsak ng mga higante. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Bukod sa administrative cases, liable din daw sila sa malversation of public funds, direct bribery at plunder. Bad news para kina Escudero, Estrada at Villanueva. Ikukulong na nga ba? Isang draft report mula sa Senate Blue Ribbon Committee ang yumanig sa buong bansa. Nito lang, ang mga dati ay hindi matibag na mga haligi ng Senado. Ngayon ay naharap sa kasong plunder at malversation dahil sa multi-bilyong piso na flood control scandal. Akala ng marami ay habang buhay silang protektado ng kanilang posisyon, pero ang katotohanan ay unti-unting lumalabas at tila walang safe zone para sa mga nasangkot sa anomalya. Sa loob ng 8 minutong ito, hihimayin natin ang mga ebidensyang nakuha ni Senator Ping Lacson at kung paano ang mga ghost projects na ito ang magiging mitsa ng kanilang pagbagsak. Huwag kukurap dahil ang dulo ng bidyong ito ang magsasabi kung bakit ang katahimikan nila nitong mga nakaraang araw ay hindi strategy kundi senyalis ng matinding takot. Ang flooded gates of corruption. Ang lahat ay nagsimula sa isang matapang na privilege speech ni Senator Panfilo Lacson noong nakaraang taon na may pumagat na flooded gates of corruption. Dito ibinunyag ang isang masalimuot at malawakang korupsyon kung saan ang bilyon-bilyong piso na dapat ay pondo para sa flood control ay napunta raw sa bulsa ng mga tiwaling opisyal. Sinasabi ng ulat na mayroong pattern of overt criminal acts, isang sistematikong pagnanakaw. Akala ng mga sangkot na mababatas ay malulusutan nila ito, pero ang Senate Blue Ribbon Committee sa ilalim ng pamumuno ni Lacson ay hindi tumigil hanggat hindi nakakahanap ng matibay na ebidensya. Therefore, ang draft report na inilabas nitong Martes ng gabi ay hindi lamang basta papel, kundi isang hatol na nagtuturo sa mga mambabatas bilang mga mastermind. Ang mga pangalan sa draft report, sino-sino nga ba ang mga tinutukoy dito? Hindi lang ito basta maliliit na isda. Kasama sa listahan sina Senate President Chis Escudero, Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada at Majority Floor Leader Joel Villanueva. Kasama rin ang mga pamilyar na pangalan tulad nila dating Senador Bong Revilla at Representative Saldico ayon sa committee report. Ang mga mababatas na ito kasama ang kanilang mga bagman at mga opisyal ng DPWH ay nag-conspire o nagsabuatan para gumawa ng plunder. Sinasabi sa ulat na ang testimonya sa ilalim ng sumpa at ang mga dokumentong nakalap ay sufficiently corroborated. Therefore, wala ng puwang para itanggi ang serye ng pagnanakaw na naganap sa kaban ng bayan. Ang katotohanan sa likod ng ghost projects. Paano ba nila ginagawa ito? Sa pamamagitan ng mga anomalous flood control projects na madalas ay hindi naman natatapos o hindi talaga umiiral. Ang mga tinatawag na ghost projects habang ang mga Pilipino ay nalulunod sa baha tuwing may bagyo, ang pondo ay nalulunod naman sa bulsa ng iilan. Sinasabi ng mga akusado na politika lang ito, pero ang ebidensya ng ill-gotten wealth ay mahirap itago. Ang bawat bilyon na nawala ay katumbas ng buhay at ari-arian ng mga ordinaryong Pilipino na biktima ng baha. Therefore, ang rekomendasyon na sampan sila ng kasong kriminal ay isang hakbang upang maibalik ang tiwala ng publiko sa ating institusyon. Ang katahimikan at ang panic mood. Napansin niyo ba, nitong mga nakaraang araw, biglang nanahimik ang mga dating maingay na boses sa Senado. Sina Escudero at Villanueva na dati ay lagi na sa headlines, ngayon ay tila nagtatago sa anino. Sinasabi ng ilang source na sila ay nasa survival mode na. Ang dating yabang noong panahon ng impeachment ni VP Sara ay napalitan ng matinding pag-iingat. Pero ayon sa Blue Ribbon Committee, hindi sapat ang pananahimik para matakpan ang pattern of corruption. Ang batas ay kumikilos na
at ang mga bagmen na dati ay nagtatago ay nagsisimula na ring magsalita. Therefore, ang kalsada ni Cheese, Chinggoy at Joel ay tila patungo na sa isang lugar sa likod ng rehas. Sa huli, ang hustisya ng tao ay maaaring may pahit ng politika, pero ang katarungan ng ating Panginoong Diyos ay hindi kailanman nagkakamali. Sa 1:7 verse 24, ipinaalala sa atin ng ating Panginoong Jesus na huwag kayong humatol ayon sa anyo, kundi humatol kayo ng matuwid na paghatol. Marami ang nagtatago sa likod ng mga magagarang barong at matatayog na posisyon, pero sa harap ng katotohanan, lahat ay mahuhubaran. Ang grasya at awa pa rin ng ating Panginoong Diyos ay para pa rin sa mga tapat. Therefore, ang sinumang nagnanakaw sa mahirap ay dapat harapin ang bunga ng kanilang gawa. Malapit na ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, ang tanging hukom na titingin sa katotohanan ng ating puso. Kaya naman, ngayon na ang oras upang lumapit tayo sa Kanya. Anuman ang ating mga kasalanan, ipapatawarin ng ating Panginoong Diyos kung tayo ay magsusuko ng ating buhay sa Kanya, dahil sa uli ang katotohanan ang mangingibabaw. Kaibigan, lumalapit ka ba sa ating Panginoong Jesus ngayon? Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, salamat po sa iyong katotohanan na nagbibigay ng liwanag at hustisya sa aming bayan. Idinadalangin po namin na ang katarungan ay manaig para sa mga Pilipinong ninakawan ng pagkakataon at serbisyo. Patawarin niyo po ang aming mga lider sa kanilang mga kasalanan at turuan niyo po kaming lahat na mamuhay ng maintegridad at takot sa iyo. O aming Panginoon Jesus, kami ay lumalapit sa iyo at isinusuko ang aming buhay. Linisin niyo po ang aming mga puso at ihanda niyo po kami sa iyong muling pagparito. Maraming salamat po sa iyong walang hanggang awa na siyang tanging sandigan namin sa gitna ng unos. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin, at patuloy niyo po kaming gabayan at patnubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa aming Panginoon Kristo na siyang nabayubay sa krus upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, kasama po ninyo at kasama ng buong sambayanan. Salamat po at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.